Sigurado ako naglipa na rin ng kwek-kwek at iba pang street food sa Baguio City nung weekend. Ang ganda naman kasi ng palabas. Grand Float Parade para sa Panagbanga 2024. Ang highlights mula kay Mobile Journal, Francis Orsio. Jam-packed agad ang mga turista at residente sa Baguio City 2 oras bago ang Grand Floral Float Parade. Ang mga magkukumaring sina Luz Viminda, madaling araw pa lang daw ay nasa Session Road na. Taga-Paco, Manila pa sila at sinadya talagang bumisita para sa selebrasyon ng Panagbenga Festival ngayong 2024. Yung preparation po namin, sobra talaga. Madaling araw pa lang nandito na kami. Siyempre, inaasahan namin maraming artista. Tsaka yung mga, siyempre, mga gawa nilang napakagandang mga flower arrangement. Ganun. Bida sa float parade ang nasa 33 float ng iba't ibang organisasyon, institusyon, ahensya ng gobyerno at brands. Nahati sa 3 kategorya ang mga kalahok na floats depende sa kani-kaniyang size. Merong small category, medium at large. Agaw pansin dito ang small floral float na bibe na gawa ng team ni Gerald. Matatanda ang nauso ang hair clip bibe kaya naman maraming naaliw sa kanilang float at inabot daw sila ng 2 araw sa paggawa nito. Ginawa po namin kasi ito po, sir, kasi ito po yung kinagigiliwan po ng mga turista at saka mga ibang bisita po dito sa Baguio City po. Hindi rin magpapahuli ang mismong floral float ng Baguio City LGU. Kapansin-pansing may malaking hayop katabi ng bundok na kung tawagin daw ay lampong o the guardian of animals. Simbolo raw ito sa buong Cordillera para sa mapayapang pamumuhay at pasasalamat sa biyaya ng kalikasan. Bida rin sa parada ang makukulay at masisiglang live performances habang pinapanood sila ng libu-libong katao sa paligid ng dinadaanan nilang ruta. Samantala, naging mapayapa ang pagdiriwang ng Panagbenga Festival. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio, nasa mahigit 1,600 na police at force multipliers ang nakadeploy para masiguro ang kapayapaan at seguridad sa selebrasyon ng Panagbenga. Nakahanda rin ang mga medical teams at Baguio City Fire Station para sa pagresponde sa mga emergencies. Alas 11 naman na ng umaga nang makarating sa Melvin Jones Grandstand ang mga floral floats habang naghihintay sa kanila ang tumataginting na 500,000 pesos grand prize para sa mananalo. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.